Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po itong pag-uusapan po natin, itong nakarang araw po, lumubog po ang maraming lugar po sa Metro Manila, sa mga karatig na probinsya, malapit po sa Metro Manila. Naglubugan po dahil po sa masamang panahon, dahil po kay Bagyong Karina at yung paghatak po ng habagat. Ngayon, marami po nagki-question, bakit parang taon-taon na lang tuwing may bagyo, lagi pong bumabaha. Samantalang meron naman pong flood control project ang gobyerno. So, yan po ang aalamin po natin ngayon. So, bago natin simulan itong balitang to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Lubog sa baha ang maraming lugar dito sa Metro Manila at kabilang na ang mga karatig lalawigan nito. Ang ilang senador sinisi po ang Manila Bay Reclamation Project dahil sa hindi na makalabas ang tubig baha mula sa mga lungsod papunta sa dagat. Narito ang balita ni Troy Gomez. Alam nyo, hindi lang naman yung reclamation yung dapat sisihin dyan. So, nagiging ano lang yun, nagiging parang iyan lang yung tinuturo nila para mapagtakpan yung iba pang mga dahilan bakit nagbabaha po yung Metro Manila. So, imposible naman na dahil lang doon. Kailan lang ba nagsimula ang reclamation ng Manila Bay na yan? Pero yung flood control project po, dekada na po ang lumilipas, wala pa rin po nangyayari. Bilyong piso na po yung inilabas ng gobyerno, pero parang palala pa ng palala yung baha dito sa Metro Manila kahit ang malaking pera na yung inilalabas ng gobyerno natin. So tuloy natin to. Miyerkules ng umaga ay lubog na sa baha ang ilang bahagi ng Manila at Pasay City dahil sa walang tigil na malakas na buhos ng ulan. Sa Senado na ilang metro lamang ang layo mula sa Manila Bay ay nagmistulang wave pool. Ayon sa ilang senador, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito sa lugar, sabay sisi na ang pagbaha ay dala ng nagpapatuloy na reclamation project sa Manila Bay. Sinabi ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na asahan na lagi nang babaha sa lugar dahil wala nang malabasan ang tubig baha. Reclamation pa more, yan ang sabi ni dating Majority Floor Leader Joel Villanueva na pati ang bahay nila sa Bukawi, Bulacan ay hanggang dibdib na rin ang tubig. Kaugnay nito ay pinasaringan na rin ng mambabatas ang anay 1 billion peso a day na budget ng Department of Public Works and Highways para sa flood control. Biruin nyo, no? 1 billion a day ang nilalabas po ng gobyerno natin para sa flood control project na yan. So, dapat hindi lang sisihin yung reclamation dyan. Dapat sisihin din dyan kung ano ba yung mahawak dyan sa pag-reclamation niya. Kasi dapat yan, may sistema po yung sa pag-reclamation po yun. So, dapat yan, may mga plano po yan na once na nagbaha sa gantong area, dapat may lalabasan pa rin tubig. Kasi kung walang ganung mangyayari dyan, may kapabayaan po yung gobyerno natin na humahawak sa reclamation. Kumbaga parang pinabayaan lang nilang takpan ng takpan nitong mga nagre-reclamation, yung mga daanan po ng tubig. So, hindi lang dapat pwedeng sisihin doon sa reclamation yan. Although may factor din nga yung pagre-reclamation na yan. Pero hindi yun yung pinaka main reason bakit nagbabaha sa malapit diyan sa Manila Bay. Ang pinakamalaking problema diyan yung nagpapatupad ng reclamation, yung nagbibigay ng permit na bakit pinabayaan na walang lalabasan ng tubig. 'Di ba dapat yan may mga clearance yan na dapat nilang sundin. So, may mga feasibility study yan na may posibilidad. Dapat alam nila yan may posibilidad na magbaha. So, kailangan may lalabasan ng tubig para hindi bumahaman, hindi ganun kalaki. Pero sabi nga ni Senator Joel Villanueva, yung isa pa sa pinakamalaking reason diyan bakit nagbabaha, yung flood control project natin. Na dekada na ang lumipas at sabi nga niya, 1 billion a day ang ginagastos ng DPWH pero mas palala pa ng palala yung baha. Kung dati gatuhod lang or below knee yung taas ng tubig, umabot na hanggang tuhod, ngayon gadibdib na ng tao yung baha. So imbis na mapabuti dahil doon sa flood control project, mas talong sumasama. Despite na gumagastos na ang gobyerno ng bilyong-bilyong piso para lang hindi bahain ng Metro Manila, anong nangyari?
Di ba? Dapat talaga busisiin yan. Ang Pasay at Bulacan ay kabilang sa mga lugar na may reclamation site o nagtatambak ng lupa sa Manila Bay. Una nang inanunsyo ni Bongbong Marcos na ihinto ang reclamation sa lugar dahil na rin sa masamang dulot sa kapaligiran, ngunit nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon dahil sa kawalan ng executive order o dokumento na nagsasaad na isa itong opisyal na kautusan mula sa Pangulo. Hello, magandang... Maging sa bahay ni Biruin mo? Kumbaga yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ano lang yun, kumbaga parang palabunga ba tawag doon? Basta yun yung, kumbaga, may masabi lang siya na sinasabi niya na ititigil yung reclamation, pero di naman pwede na utos lang. Kailangan gumawa ka ng executive order dyan para mapatigil yung reclamation. Siguro dahil sa, sa maraming kumikita dyan na mga nasa paligid niya, hanggang pronouncement lang. Hindi siya naglabas ng executive order para huminto yung pagre-reclamation dyan. Dahil nga tatamaan yung mga nakapaligid sa kanyang may interest dyan sa pagre-reclamation na yan. So, lumilitaw dito na talagang yung Pangulo natin ay napapaligiran ng mga, sabihin natin, ng mga ganid, ng mga mapangsamantala sa kalikasan natin, sa gobyerno natin, dahil hindi lang naman yung presidente yung inuutakan nila eh. Yung buong Pilipino, yung kanilang inuutakan dito. 'Di ba? Ito panoorin po natin sinabi ni Senator Bong Revilla. Senator Bong Revilla na nasa bababang lugar sa Bacoor, Cavite at malapit sa Manila Bay ay binaha na rin. Sa isang Facebook Live ay pinaalahanan ng senador ang kanyang mga kababayan na mag-ingat sa paglusong sa baha dahil sa sakit na leptospirosis. Ayan, may mga pang-ano na rin kami dito. Ayan. May sandbag para pag just in case lumaki yung tubig ulit, may pangsapin dito. Although talagang lumulubog kami dito dahil mababa kami. Mababa yung area namin dito sa Bacoor. Kapag nag-high tide at sumabay yung baha, yun na yung problema. Sa kanya namang FB post ay nabigay ng ilang paalala si Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino. Ani Tol, dapat anyang may laging emergency kit, supply ng gamot at huwag kalimutang i-secure ang mga gamit sa loob at labas ng bahay upang maiwasan na liparin ito ng hangin. Ipinost naman sa social media ni Senador Robin Padilla ang mga emergency o hotline numbers ng ilang lugar na apektado ng ulan at baha sa NCR at maging sa mga karatig na probinsya. Nakipag-ugnayan ng tanggapan ni Padilla sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at iba pang ahensya para tumugon sa mga pangangailangan. Kabilang sa mga hotlines, ang landline number 857-15175, ang cellphone number na 0995-224-597. Dapat talaga dyan, busisiin na itong DPWH sa kailang flood control project. Kaya nga, di ba, flood control project, kinukontrol dapat yung baha. Ibis na pababain, mukhang baligtad yata yung plano yata rito ng DPWH. Ibis na pababain yung baha, mukhang gusto yata nila gawing dagat na yung buong Metro Manila tuwing uulan. Di ba? Napakalaking pera po ang nasasayang. Pero ang nangyayari, palala yung baha dito sa Metro Manila. So ano na nangyayari? So yun dapat ang kalampagin nitong mga senador na to. Kailangan nilang busisiin, kailangan nilang talupan talaga tong DPWH. Ano nangyayari? Malamang magtuturuan tong MMDA kasi MMDA meron din silang flood control project eh. So malamang magturuan tong dalawang to, pero dapat to kalampagin parehas eh. Dapat to parehas sila ipatawag sa Senado. Pagpaliwanagin anong nangyayari, bakit ganyan yung nangyayari sa baha dito sa Pilipinas. So, abangan natin kung magpapatawag itong mga senador ng Senate hearing tungkol dito sa flood control project na to. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.